Good day guys! Welcome sa channel! Matagal tayong walang upload dito sa YouTube. At nag-upload tayo, updated tayo ng upload sa Facebook. Anyway, para may mapanood yung mga nagre-request na dito sa ating YouTube channel. At shout out sa Lumos. Soon i-review natin yung mga bagong product ng Lumos, which is yung mga power distro. Abangan nyo sa aking Facebook para sa Facebook kasi mas maagad ko siyang mai-upload once na nakuha ko siya short video, then upload kagad. So let's go, pakita natin itong event natin ngayong araw. First time namin dito, kaya naman try nating i-vlog at ipakita natin sa inyo yung setup namin. Dito kami sa Iventus Resort, San Antonio, Zambales. Dito yan sa Pundakit. Bago kami dito sa venue, medyo nahirapan lang kami sa pwesto ng ilaw dahil unang-una ayaw ko makaka-block siya sa view ng mga tao pag nakaharap sa stage. So yan, yan ang standard set namin pag wedding. 4 na beam 420 BSW pag indoor. Hindi ko siya ginagamit outdoor dahil maalikabok, medyo may kamahalan yan, kaya hindi ko gaanong pinangharabas. Basta indoor wedding function, yan ang ginagamit ko. Yan yung may malunggay, ang gobo. 1 set per side ang ating speakers. Beta 3 VX10 ang gamit ko ngayon, paired with Beta 3 VX18A. Puro active yan. Yan. Lapitan natin. So yan, as you know, user, endorser, ambassador tayo ng Beta 3 dito sa Pilipinas. Kaya naman madalas yan ay gamit natin sa mga wedding natin. So pagbago kami sa venue, first time namin sa venue, yan ang dinadala ko dahil auto volt siya. Hanggang 100 volts gagana yan pareho. Okay, so wala tayong problema sa sa voltage drop dahil hanggang 100 volts gagana siya. Ulitin ko, size 10, size 18. Parehong powered. Magtataka yung iba, bakit ang liit ng ginagamit kong pang house, but size 10 lang. Yung ibang ginagamit size 15. Same module lang ito doon sa VX12 and 15. May iba lang dun sa size ng woofer. Same compression driver, same power ng module, na iba lang sa woofer. Since naglo-low cut tayo sa ating mid-high dahil meron tayong subwoofer, hindi ko na kailangan ng ma-base ang mga tops ko. Kaya niliitan ko. Unang-unang reason is mas mura ng konti ang size 10 compare sa size 15. Okay, so since hindi ko naman kailangan ng mas makapal dahil may sub, pinili ko yung 10. Basta ganitong, lalo na indoor, size 10, napakalinaw ng boses niyan. Kaya kung makikita nyo mga line array, madalas size 10 lang. Dual 10 or single 12, may mga single 10 din. Okay? Malutong at mas klaro ang boses mentras mas maliit yung speaker. So I prefer pag indoor na ganito, basta may sub ka, size 10. So 1 set per side yan. Ang ilaw namin syempre, ito na ang brand niyan, BSW Beam Spot Wash. 60,000 ampere niyan, 29,800 ang isa nito, 46,800 ang isa nito. Okay? Bin, hindi tayo na-confirm kung may spark tayo. Papa-approve muna natin yan. Dinala ko lang kasi si Linlin madalas pabigla-bigla yun. Sir, lagyan natin ng spark. So ngayon wala tayong spark. Papa-confirm ko muna. Tapos sa frontal RMB, kailangan ko ng wash ngayon dahil maiksi lang yung babatuhan ng frontal at saka ng stage. Maiksi lang, kaya mas gusto ko yung wash. Okay.
Also, since medyo mahaba itong hall, kailangan natin ng delay para hindi masyadong mabingi yung mga tao sa harap. Naglagay tayo ng isang delay speaker. Yan, medyo masikip pa yung venue. Tignan mo yung dadaanan mo. Okay, so wireless ang aking delay. Paborito kong setup ganito. So, Sandy Audio ang dinala ko na pang delay. Dalawa ito, pero since sakop ko na, mag-wide muna ako. Yan. Sakop ko na itong area na to sa isang tulang. Kaya kailangan magandang maintindihan nyo na dapat alam nyo yung kakayanan ng gamit nyo para alam nyo kung ilan ang isa-setup nyo. Ginamitan ko siya ng X-Vibe U35 wireless receiver. Yung transmitter nakatusok doon sa Mackie DL. Meron na siyang power supply. Ito. Tapos yung power supply ng speaker mismo. Yun lang ang wire na makikita nyo. Wala akong XLR cable na tumakbo rito dahil nga naka-wireless siya. Okay? So, kailangan nakaset ang inyong time delay. I-align nyo ng gusto. So, sinukat ko kanina, nasa around 24 to 25 feet. Paano mag-set ng delay sa Mackie? Tuturo ko sa inyo. So, ito yung aking mixer. Mackie DL16S. 16 channel digital mixer. iPad controlled na rack mounted. Tapos may isang mic na kagad ako dyan na MCK 400 with 4 handheld. So, napakaganda sa wedding kasi madalas, isa sa host, dalawa sa co-or. Backup mo yung isa. So, kung may kakantang isa, pwede mong ibigay yon. So, naka-patch na kagad dito yan sa 4 na channel ng mixer. Ginamitan ko ng low profile na XLR. Broadway ang tatak niyan. Mura lang yan, nasa 100 plus lang yata yan or 200 sa Shopee. So, ito yung transmitter nung X-Vibe dun sa likod ng delay natin. U35 din yan. Ito yung transmitter niya. Nakatusok ako sa auxiliary number 5. Kita ba? So, yan, auxiliary 1, 2, 3, 4, 5. Makikita nyo, Sandy. Click mo siya. Then, i-click mo dito. Time delay. Ang setting ko is 25 feet. Susukatin mo siya, hindi mula dito sa iyong booth. Susukatin mo siya mula doon sa iyong main speaker. So, magmula dito hanggang doon. Ayun siya, makikita mo dito. Medyo may line of sight ako dito. So, mula doon, 25 feet. 23 millisecond ang time delay niya. Okay? So, sa mga hindi digital mixer, hindi nyo ito magagawa. Pero, pwede kayong gumamit ng speaker na pang delay nung may mga built-in time delay. Okay, so yun ang option nyo. Kung wala kayong fund, pambili ng digital mixer, bili kayo ng powered speaker nyo na may built-in time delay sa kanyang module. Okay, so yung subwoofer ko nasa auxiliary 6. Tapos yung aking main left and right, left-right yung VX10A. Yung dalawang sub, magkadugtong lang yan, nakalink sa isang, magkarugtong sila, tapos nakatusok dito sa auxiliary 6. So, kung may mga supplier na kakailanganin ng signal mula sa atin, dito ko sila kukuhanan. Videographer, kung kailangan ng monitor, kung halimbawa may banda, dito. So, yun ang kagandahan sa Mackie DL. Marami siyang auxiliary output. 6 plus yung 2 na main out.
Okay, so yan lang. iPad controlled, no, wireless. Connected ito via Wi-Fi ni DL16S through external router. Ito yung likod nung aking mixer. Ito yung aking external router. TP-Link na 5G, 4 ang antena. Ito yung LAN cable sa harap, nakatusok siya dito. Ngayon yung iPad, dito nakakonect. Hindi mo kailangan ng Wi-Fi signal na may internet. Okay? Yung kailangan mo lang is yung Wi-Fi nito para ma-connect to dito sa mixer. Pero walang internet yun Wi-Fi connection lang para ma-connect mo lang silang dalawa. Walang internet yan, walang gagamiting internet yan. Okay? Sana na-gets ako. Kasi tinatanong din sa akin yun nung nakaraan. Tapos yung pang-play namin ng music, X-Vibe din. X-Vibe P3 Bluetooth. So wala namang Bluetooth kasi itong digital mixer. So kung gusto mo mag-play ng music sa cellphone na gamit ko, kukonect ko siya dito, then makakapag-play na ako ng music. Okay? Yun, haze machine. Pag may mga moving head kayo indoor na ganito para gumuhit talaga yung ilaw na yan, kailangan may haze kayo. Ayan, haze machine. Pwede yung fog, kaya lang hindi siya ganun kaganda. Hindi pino. Hindi mo maguguhitan lahat yan. Kasi ang fog machine, isang kumpol lang ng usok. Tapos biglang nawawala pagka mahangin. Ang haze machine naman, talagang pupunuin niya yung hall. Basta sarado yung hall. Ayan, dala ko yung aming aluminum trusses. Pag indoor, hindi ko na nilalagyan ng base plate yan. Dahil yung base plate is sobrang bigat. Solid na metal plate na halos nasa kulang-kulang 1 cm ang kapal. Sobrang bigat. Kaya pag puno yung service, hindi ko na dinadala. Pag naman tinayo mo yan sa tiles, steady na yan, hindi na yan gagalaw. Basta harangan mo lang. Kami ang style namin, hinaharangan namin ng something dito para hindi na siya malapitan ng mga tao. Tsaka syempre, keep in mind mo na may ganyan ka, dapat alisto ka. Okay? Kumbaga matanda na tayo. Yung iba kasi sasabihin, ay delikado yan, walang base plate. Yes, I know, alam ko yun. Pero in my case, sabi ko nga, pag alam kong tiles yung venue, stable yan, hindi yan umuuga, okay na sa akin yun. As long as hindi siya sa dinadaanan ng tao, hindi siya madaling mapuntahan ng tao para masagi. Okay? Ito may aluminum plate ako sa taas. Dati kahoy ito, so bumili na rin tayo ng aluminum. Lumos pa rin yan. Pwede niyong bilhin sa akin yan. Ang isang set na ganyan, 2 meters, aluminum plate sa taas, nasa 15K yan. Yung base plate, nasa 8,000 ang isa. As in, solid talaga yon. Kaya pag nasa beach kayo, pag gamit mo yon, hindi mo talaga basta-basta mauuga yan. Pero pag ganito, sa set ko, okay na ako dyan. Kayo, kung gusto nyo mag-base plate, nasa sa inyo. Pero yung mga nagsasabi sa akin na hindi safe, alam ko po yon. Okay? Kaya nga, sinisecure ko yung pwesto. Well, kung wala kaming gaanong dala, kung hindi gaanong mabigat ang service, at kung truck ang service ko, dadaling ko yung base plate, walang problema. Medyo may dumi na yung ano natin. Madaling madumihan kasi wala pang kahon nito, wala pang case. Mahal kasi ang tour case, kaya hindi ko gaanong dinadala yan. So, ito yung aming venue. May poste nga lang siya dito. Kaya medyo mahirap pwestuhan ng ilaw. So, ilaw namin naka-wireless din. Available ito kay Lumos. 4,000 isang set. So, ang connection niyan between left and right na frontal namin. Tapos yun, nakakable papunta doon sa controller doon. So, pag nagpo-program, nasa gitna muna yung controller para nakikita mo yung bato ng ilaw kung tama ba, kung naka-align ba. So yan, basically yan ang aming standard. Pag sinabing standard wedding, yan ang setup namin. Magbabago lang yan sa audio. Pagka sobrang taas ng venue tapos walang hagdan, hindi yan ang dinadala ko.
one per side na size 15 ang dinadala ko, and then din na kami nagsasubwoofer. So gaya ng na-explain ko kanina, pag mas malaki yung mid-high mo, mas makapal. So kung wala kang subwoofer, gagamit ka talaga ng size 15. So may projector kami, sa pang-iisipin ko yun kung saan ko ipupwesto yung widescreen. Basically yun lang. Laptop lang dito para sa music, and then dito po pwesto yung controller. Ito yung isang Sandy Audio. Ang napaka-limited kasi yung supply natin ng Sandy Audio noon eh. Kaya medyo hindi ko siya gaanong ma-post, pero base sa mga bumisita sa mga set ko is nagustuhan nila ang performance nito. Malinaw talaga kung malinaw. Alam nyo ang laman yan, Celestion. Kaya naman malinaw talaga. Napakalinaw ng vocals niyan. Size 10 lang din yan. Medyo malaki lang yung kahon. Okay? Nasa around 29 to 30k din yan. So, yung iba, mga baguhan na hindi naman nasa rental, sanay sa mga setup sa bahay, magtataka, bakit ang mamahal ng mga speaker mo? May mga mabibili naman mga speaker na 5,000 to 10,000. Well, those are for home use or KTV or mga karaoke. Pero pag sa mga event kasi talagang napupwersa yan. So, these are built tough, kumbaga. Talagang pang-event yan, malalakas siya, and then marami kang pwedeng gawin. Kung pambahay mo gagamitin, medyo hindi mo maiintindihan ito eh. Kasi yung mga speaker na nabibili na gagamitin pambahay, may butas lang dyan para sa dalawang terminal ng wire. Then everything na makikita mo dito, wala. So ito, ang kaibahan, ito na yung amplifier mo. Yan, yung bakal na yan. Yan na yung amplifier mo. Kaya nga may power supply siya. Tapos susuplayin mo ng signal galing doon sa mixer. Yun ang kaibahan ng power doon sa mga passive. Pag sinabing passive, wala lahat yan. Meron ka lang isang butas dito na nakaabang na pagtutusukan mo ng wire galing doon sa iyong amplifier. So ito, hindi mo nagagamitan ng amplifier. Kasi built-in na yan ng amplifier. So yun ang nagpamahal din sa mga ganyang pang-event na speaker, mga professional grade speaker, kahit yan. Yan ay amplifier. So kung makikita nyo, wala kaming amplifier dito sa booth. Wala. Mixer, digital, iPad, laptop, music source, and then diretso na dyan. Wala na mga amplifier. Ito yung mga madalas na ginagamit na sa mga modern event na ganitong mga occasion. Hindi ka naman pwedeng literal, pwede ka magpasok ng mga malalaking speaker boxes dyan. Like yung mga sinaunang mga like W box, tas may mga bulleted ka na size 12 dyan. Malakas kung malakas. Pero hindi na yun ideal kasi sa mga ganitong venue. Nagbabago ang panahon, nagbabago ang technology. Kailangan i-adapt natin yan para makabenta rin tayo. Para makuha din yung service natin. Makapag-hanap buhay tayo sa mga ganitong event. Okay? Misang debate kasi yan eh. Sasabihin, pag dinala mo sa Iloilo yan o sa mga probinsya, tatawanan yan. Well, yung mga ginagamit kasi sa mga ganong probinsya is yung hindi naman ginagamit sa mga event dito sa city. No? So magkaibang application, magkaibang purpose, magkakaibang design, magkakaiba din ang hilig ng mga may-ari. So sa amin sa rental company, ang kailangan namin yung mga maliliit pero high-powered, madaling bitbitin, kumbaga design talaga siya para sa event. Okay? Teka, saan papunta yung supply nito? Sa bagay, fan naman ng nakatusok eh. Usually pagka mga outlet sa taas, mababa lang ang supply niyan dahil intended for ano lang yan, emergency light. Pero sa nakikita ko naman, may mga fan naman sa taas. So, pwede. Anong naka-load nyo dyan sa dalawang yan? Dalawang moving head? Meron pa dun sa kabila, Ayun may outlet dun sa kabila, Yun nga, yun. Ay, ito sa baba. Oo, ayan, Kasi baka mas mababa ang breaker ng mga yan dahil design lang sa mga ano yan eh. Sa mga emergency light. So, observe nyo muna. At saka ang kagandahan sa venue namin ngayon, napakaraming
outlet. Kaya hindi kami gaanong gumamit ng mga extension, hindi na kami nag-power distro. So, since pang-event talaga yung venue, marami siyang outlet. Magaganda yung mga outlet nila, masisikip pag tinusukan mo, yan na talaga. So, makikita nyo yung mga nag-upgrade na tayo ng mga extension natin. Puro Omni na, matagal ko nang pinosto at pinagpili natin, kinuha natin yung suggestion ng ibang mga user. Ano ba ang prefer nyo, itong Omni or yung Bull na kulay yellow? So, karamihan ito yung sinuggest, kaya I ended up choosing Omni also. Size 14 na Pilflex yung aking flat cord. Pag indoor, flat cord. Tapos ang ulo niyan, mga heavy duty na yung pabilog. Match din yan kasi doon sa mga power distribution box ko na pag tinusok mo yan talagang mahirap nang kalasin yan. Tapos yung mga pang-outdoor ko, puro mga kupo na naka-royal cord. Okay, so dito ko natatapusin itong aking vlog. Naka 20 minutes din. I hope na na-enjoy ulit kayo sa panonood ng aking vlog after wala tayong post na matagal. Okay, so mag-finalize na kami and then magla-lunch muna kami.